Magandang hapon, teammates. Ako si Sheila Salaysay at ito ang PTV Sports. Narito ang may init na balitang tumatak ngayong linggo sa Philippine Sports. Nasungkit ni Cheska Centeno at Livan Cortesa ang kampyonato sa 2024 Predator Las Vegas 10-Ball Open. Pinatumba ni Centeno ang former World 9-Ball champion na si Chen Ximing ng China sa final round sa score na 4-2, 4-2. Habang sa men's division naman, tinalo ni Cortesa ang kapwa Pilipino at former 9-ball king na si Carlo Biado, 4-2, 4-3. Tumataginting na $18,000 o 1 million pesos ang nakuhang premyo ni Centeno habang $30,000 o 1.7 million ang nakuha ni Cortesa. Kinapos ang Pinoy boxers na si Jerwin Ancahas at Jonas Sultan sa kanilang mga laban nitong weekend sa Japan. Bigo si Ancahas sa kanyang misyong muling maging isang kampyon. Nauwi sa patibayan ng resistensya ang bakbakan ni Ancahas at Takuma Inoue. Sa round 9, napaluhod si Ancahas matapos kuminekta ng patama ni Inoue sa bodega. Hindi na kinayang magpatuloy pa ng Dabawenyo kaya matagumpay na nadepensahan ni Inoue ang kanyang titulo. Ito ang unang beses na nakalasap ng stoppage loss si Sultan sa kanyang karera. Muling umangat ang ranggo ni Filipina tennis player Alex Ayala sa huling Women's Tennis Association o WTA World Rankings. Mula sa rank number 188 noong nakaraang linggo, umangat sa 180th spot ang 18-year-old athlete. Kasunod ng quarterfinal finish niya sa W75 Porto International Tennis Federation o ITF tournament sa Portugal. Balitang football, itinalaga bilang pinakabagong head coach ng Philippine Men's National Football Team ang Belgian coach na si Tom Saintfiet. Ito ang inanunsyo ng Philippine Football Federation sa isinagawa nilang press conference nito lamang Lunes sa pangunguna ni PFF President John Gutierrez at Team Manager Freddy Gonzalez. Bago mapabilang sa ating koponan, namuno muna si Saintfiet sa Gambia na kanyang naipadala sa prestiyosong football tournament na Africa Cup of Nations. Kasunod ng kanilang runner-up finish noong Season 12 ng MPL Philippines, maraming fans ng Blacklist International ang umaasa na babalik na sa lineup ang iconic duo ni John Mar Omay Venus Villaluna at Danny Wise Rosario. Nagpasyang magpahinga ang dalawa sa aktibong kompetisyon noong nakaraang taon. Nitong nakaraang linggo naman, inilabas ng Blacklist ang kanilang opisyal na roster para sa Season 13 at kapansin-pansin, wala sa listahan ng V-Wise. Kaya naman ganun na lamang ang pagkadismaya ng mga agents. Sa isang video sa social media, sinabi ni Blacklist Director Trike Gutierrez na nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng mga fans. Pero paalala niya, hindi basta-basta ang pinagdadaanan ng mga esports athletes. When you're in this league, what people don't understand is the pressure that comes with the level of competition, the pressure that comes with the amount of viewership is not a joke. Kumbaga, isipin mo top 3 most watched esports team ang Blacklist sa mundo. Ang MLBB isa sa mga most watched na game sa mundo. Diba like ikaw nga, naglalaro ka, may nanonood lang na 10 sa likod mo, kinakabahan ka eh. Imagine mo pa kung 1 million yung nanonood sa'yo online. After nun, pwede kang mabash sa lahat ng maling gagawin mo. Nagpapatuloy ang 11th Asian Age Group Championships sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Sa gitna ng mainit na sagupaan ng mga young Asian swimmers, nagpatawag ng isang press conference ang Philippine Aquatics Incorporated at Local Organizing Committee para magbigay ng paunang assessment sa hosting ng bansa ng AAGC. Nanguna sa nasabing press conference sina PAI President Michael Mico Vargas, Secretary General at Batangas 1st District Representative Eric Buhain at Local Organizing Committee Chief Executive Officer Joseph Alcazar. Sa naging pahayag ni Vargas, sinabi niya na nasisihan siya sa kasalukuyang hosting ng bansa ng 11th AAGC. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa ibinigay na tiwala ng World Aquatics para dito sa bansa idaos ang pinakamalaking Asian Aquatics Meet ngayong taon. As of today, we're satisfied and up to standard naman. The past year, we've been attending a lot of competitions abroad. So masasabi ko personally on my part, dikit naman tayo dun sa sinasabing hosting an international continental event. It's really an honor for us
not only to host AAG but for this event to be an Olympic qualifier. Maraming salamat po. And sa World Aquatics, sa Asia Aquatics for sa tiwala nila, and of course the LOC for helping us get through this. Matapos ang 11th Asian Age Group Championships, patuloy ang misyon ng Philippine Aquatics Incorporated na mas palakasin ang sports sa ating bansa at makahanap ng mga world-class Filipino swimmers. Matapos ang matagumpay na Downhill Skateboarding and Street Luge World Championships noong February 25 na idinaos sa Tagaytay City, kung saan nasa 83 atleta mula sa 18 bansa ang nagsama-sama at nagpamalas ng talento at galing sa naturang sport. Inanunsyo ng Skate Pilipinas na hindi malabong ganapin ulit sa bansa ang pagdaraos ng torneo sa susunod na mga taon. We've shown that we could host a world championship. We've shown that we could perform at the highest level, and our hope is that we inspire more people to join races, to come in races, to show how beautiful the Philippines is, and to show that we have talent to show the world. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Skate Pilipinas, lalong-lalo na sa PTV Sports. Abangan ang iba pang mga susunod nating balitang sports sa PTV News.